May pamay-pay ako dyan sa loob. Ang ganda. May tubig ako sa sasakyan. Dilabas na lang yung matigas. Relax po, ilabas niyo po. Basta may samit mo lang. I-release niyo para makarelax kayo. Parang mahangin. Kung kaya niya maglakad, labas tayo. Dati para makalanap ng lalo. Basta kayo nakita. Huli na lang yung... Sige. Ako basta bahala dito. Bahala kami ni Kakabsat. Sa team na. Tumawag si Stanley kanina. Nagkasausap mo ba? Mula sa kanyang sa pagpunta niya, sa biglang pagkalikod niya sa showbiz, dito siya diretso sa atin. Tayo ang kanyang finalist sa Lord of Sinaya. She is now 2 months here. And your friendship, syempre, is a necessity na maging kaibigan natin. Ito ang ating celebrity na kapatid, si Sister Mystica. Sige, bigyan mo natin sa kanya ang pag-asa. Happy Sabbath po sa inyo lahat. Siguro, May memory ba yan? nagkakapag-invite Pwede isaksak sa akin. Kasi invite ako ng sister, Mary Lantia, maganda, in short, at sa kanyang family, si Kuya Mac, and of course, yung mga kids niya. Kasi pagmula po nung namatay po ang nanay ko, sila na po ang naging family ko. And that's the truth, okay? So, of course, by the time
Pwede ba ito makuha? May saksakan. So, of course, by the time, pinailan ko yung pride ko. Sabi ko, hindi na ako pumunta doon sa dictionary ko. Kasi, pinalayas ako eh. Pinalayas mo ako dahil hindi ko may provide yung financial obligation na in-expect ng aking mga kapatid. Say goodbye, Auntie. I miss you so much. Sabi mo ako bumuhay sa'yo. Ayoko ko nung sa pagdamuli ako ang masama. Lahat ginawa ko sa'yo habang nabubuhay ka. Kung kailan wala na ako, wala akong magawa, Nay. Kailangan ko na rin mabuhay. Hindi na lang para sa kanila, Nay. At least ngayon, binigay ko na. Bumalik ako, Nay. Parang talaga hindi ko kaya talaga hindi magpakita. Pero, Nay, wala akong naramdaman. Wala akong naramdaman. Parang kamo, wala akong naramdaman. Ano? Parang ako pa sinisi. Ayoko na maging puppet. Ayoko na maging robot. Para lang may pakita nila na nandito si Mystica. Pero ang totoo, Nay, lahat ibinuhos ko sa'yo. Lahat ako nag-financially na sumustento sa'yo. Alam mo yon. Tabandang mo ulit. Hindi ko na maibigay ko anong pinakauling. Siko ko, Nay. Alam mo yan. Ano dapat sasabihin? Ibabalik ka sa akin. Ako na lang daw magtapon sa'yo. Sinabi yun. Bahalag lang daw ako kung saan kita itatapon. Bila mo, Nay. Lasing ako. Ibinuhos ko sa gasolina, Nay. Pag-uwi ko wala na, Nay. Lahat. Ibinuhos ko sa kanila, Nay. Lahat. Ibinigay ko, Nay. Wala na ako, Nay. Tapos ako pangailang masama, Nay. Dahil hindi kita. Hindi kita mabigyan. Nay. Alam mo ko na. Ako, lahat ang sumustento sa'yo, Nay. Tapos bumalik ako. Wala akong naramdamang pagmamahal. Yung pala ang dahilan bakit ako nandito para ipakita maging babat, maging robot. Nandito si Mystic. Tama na yan. Okay na. Goodbye ka na lang kay mami. Ako lahat. Ang totoo. Tama na. Yun ang totoo. Hindi ko may bigay yung last money kung kailangan kong pumunta sa ibang lugar dahil kay nanay. Dahil kay nanay, kailangan ko na rin lumipat dahil pinapatay na ako ng kanyang alaala. Akala ko maintindihan ako ng kapatid ko, si Presi. Itong bahay na to, bahay ko. Doon, bahay ko. Nasa kanya bahay ko. Tinaboy niya ako. Hindi ko ako umalis. Itinaboy niya ako. Ang bumalik ako, akala nga sasabihin niya sa akin na atin na siya. Ano ang sinabi niya? O ano? Ang nakapag-desisyon ka rin. Naisip mo na rin. Tara na. Di po ba dati-dati nagluto ako sa showbiz? Pero tinalikuran ko po yun dahil sabi ko, hindi po importante na nabubuhay ka sa isang buhay na puro kasinungalingan. Showbiz lang yun, di ba? Kung ano man yung nakikita nila noon na Mystica, that was a mistake lang po. Ha? Yun ang tao na puno-puno ng misteryo. Create ko lang po yung Mystica image. Hindi po ako yun. Yun po ay puno-puno ng gimmick, puno-puno ng pagkukulay. Pero ngayon bumalik na po ako sa Lord. Hindi na po kailangan ituloy ang pagkukulay. At kailangan ipakita sa lahat na ito
You know na yung kapatid ko ay isang pastor. Noong una po, pinagkakain ako na ang kapatid ko ay isang pastor ng Sabatista. Kasi every time na malalaman nila, they don't understand na pastor ang kapatid dito. Bakit itong si Mystica? Nag-i-split. Pabuka-buka ka. At kung anong pinaggagawa niya na halos nakahubad na lang sa showbiz. Mga kaibigan, wala po nung nawala ang aking tagay. Dahil po, nung kami po maliliit lang ang tatay ko po, ay isa ay naputlan, lugar nyo, naputlan na sa Batista. Kami po lahat. Pero nung pinasukan na siya ng pagkapolitiko, natural, na-tempt siya. Alam niyo po yung temptation ng pera o kaya temptation ng masabi na, si konsehal, hanggang sa ninais na rin niya maging mayor. At nakalimutan na po niya na isa siya sa Batista. There were times po na nagsaservice sa bahay. Na mamaya-maya, biglang dumarating yung mga grupo niya. Yung pala, the next thing I know, baril na pala ang pinag-uusapan. So tama po yung sinasabi nila na kung saan ka ngayon masaya, baril. Doon din po siya namatay sa baril. So ever since po, kung nakita ko na nakukunin ng bago yung bahay natin, I didn't have a choice. Hindi ko rin pumagamit ang tayo ko sa simbahan tayo walang bayad. At yun po, ang naging prinsipyo ko. Kinakailangan kong pumunta kami ng kuya ko sa Manila. Hindi na po balang palaboy-laboy na lang po kami sa Rojas Boulevard para lang po magkaroon ako ng kakagahan. By that time po, mapalad na po meron po kaya na 80 pesos up to 150 pesos. At wala po kami tirahan. Yung kapatid ko po, habang umarap na ako sa isang sing-alongan, nandun na naman po ang naglalakad-lakad na naman po. Para kinabukasan, meron na naman po akong kantahan. Wala po kami tirahan doon. Kunwari na lang na, dala-dala namin ang maleka tapos sinasabi namin na, ay, nagdali po lang namin ang probinsya wala pa po kaming tuluyan. Pwede po bang makikain kasi karanating ang po namin. Nalibre. Libre rin kami ng liguan. Di ba? So sabi ko, 1 month na kami palaboy-laboy kung wala kami tinagano lang, nakikitira na lang kami kung saan ako kakanta. And then sabi ko, Lord, di ba you determine kung saan ako titira? You determine kung ilang bilang ako ko. You determine kung ano maging trabaho ko. You determine kung maging sino ako. Lord, alam ko na at this time of the day, on the night, alam mo na nangangailangan po talaga ako. Na kahit pinalilangan ko na po ang aking simbahan, I know that you're always going to be there for me. Nilabag ko po lahat. Nilabag ko lahat ang role ng Sabatista. Bawal walang make-up. Bawal nakapantalon. At dami po bawal. So sabi ko, bakit ako pumunta na ng dating bawal? Every time na pumunta rin po ako sa church na, ano yung siyempre? Ano yung sa Manila? Hindi ba siya naiikot? Okay. Naiikot ba? Of course, hindi na ako ng mga tao. Pero dahil po, pinapakunahan ng aking mind na, hindi nila ako, dapat ba ako dito? Parang ganun tinatalo ako ng aking utak, siguro sinasabi ko ng demonyo. Kaya sabi niya na, hindi ka nababagay dito, tingnan mo pinagtitinginan ka. Hindi ko alam kung tinitingnan nila ako dahil kilala nila ako Mystica. Hindi ko alam kung tinitingnan nila ako dahil nakapantalon ako hanggang ngayon. Pero para sa akin po, mga kaibigan, kahit ano po ang religion ko na tinalikuran ko, basta ang paniniwala ko, siguro naman hindi ako humusgahan ng Lord. Siguro naman naiintindihan niya kung bakit ako nandito si showbiz. Pero dahil siguro sabi ng demonyo, every time pumunta ako sa simbahan, shhh, matulog ka.
Alam niyo na, sa shows mga kaibigan. Magaling ang sulit at may pera-alan. O, di ba? Pag kailangan ng sulat yan, na may hinahamon-hamon na ng mga writers. May bayad yun. Pag hindi ka man nagbayad sa 1,000, 2,000, 3,000, 6,000, 10,000, magkano na ang nag-write ka sa'yo, sisiraan ka. Hanggang tumating na po yung panahon na eto, umatong na po yung 7 writers at saka 3 editors, sinampahan ko na po ng kaso. Naubos po ang pera ko. For 2 years, wala na silang pera pa kasi nanalo po ako, nanalo po ako. Yung isang editor na makailan. Kaya yung hindi ko siya napatawad. Lumapit ko siya sa akin noon, unang court hearing. Sabi na, Mr. Clark, sabi niya, sana naman mapatawad mo na ako. Hindi naman ako nasulat doon, sabi niya. May sakit pa naman ako, cancer. Hindi ko na niya ako cancer yun, wala akong kamera that time. Basta sabi ko, nagkasala ka, ikaw ang editor. Hindi na ipapalabas ang mga write-up nila kung dahil din sa'yo. You have to approve it first, again. Okay, hanggang sa nagsawa na po ako sa showbiz, bumalik na po ako sa States. Pero dahil po wala akong family doon, na-realize ko na, it's time to come back. Pero natin po, naka-invest na po ako doon. Ang pag-invest na po ako. So, para po, bumalik sa showbiz, pero ang mission ko, hindi na po manggulo sa showbiz. Hindi ko na kailangan listihan na ako. Diba? Hindi ko na kailangan sinungaling, hindi ko na kailangan maging the most controversial. Diba? Nagpatayo po ako ng Mystica Charity Foundation. Dahil sabi ko, nagsisip ako na Lord, kahit hindi ako batang sa simbahan ko, basta nagpakain ako ng sarili ko tayo, nagsisip ako, yun ang paniniwala ko dati. Pero I realize na hindi pala. You cannot just be saved through words. Kung isang paniniwala rin sa Lord, there were times na pumupunta lang sa ibang churches, mabuhay kayo kung saan-saan, makalimutan ko na rin magsimba sa Sabado. Mga linggo, ang pinutulungan ko. Naligaw na po ako, pero I wasn't still happy. Hanggang sa sabi ko, atalik ako showbiz. Sa showbiz eh. Sabi ko, wala may pera ng sarili. Gagawa ako ng sarili ko movies. Sarili ko TV programs. Ayun, TV ako. The Mystic Road to Success. Wala ka na, di ba? Hanggang sa tumating na po yung panahon na sarili ka. Sabi ko, tama ba yung direction ko? Noong tumating po, itong tatlong panaginip. Ito na po ang naging sa akin. Yung unang pong panaginip, kasagsagan ka noon na ginagawa ko siya ng querido. Both yun. At ako ang bigay na artista noon. Kasagsagan ko. And then, yung first dream ko, nakita ko po na marami daw na mga anghel. Naku ang hangel, hindi ko daw totoo anghel. Puro na nakaputi. So, ako nakahiga daw po ako, kulang na lang naiabot ko yung aking kamay. Puro nakaputi. Pero umilang yung daw ko, sabi ko, kung ibibigay ko yung aking kamay, baka mga ito yung mga nagpapamarap ng mga anghel. Saan ako lalagay? Eh di ba pag nalatipat ka, pag nalaginip ka, di ba? Yung sarili gusto mo, ayaw mo ikipang baka mga yung bakong na yun na pala ang last moment of your life. Pinaglaban ko po yung pinaglaban ko. Ayun, hanggang sa dumating yung pangalawang panaginip. Ito na po yung malaking bukas. Parang, hindi ko alam, sobrang dilim. Na parang natulog sa akin, lumugan na lang. Parang gano'n. Tapos dahil sa sobrang takot ko, pinaglaban ko yun na gumising at dahil ng thank God, yung bago ako gumising ako. Ito na parang love. Ito na po mismo talagang nakapula ko sa akin. Pero prior doon sa parang love, nag-search na po ako sa YouTube yung mga videos about heaven and hell. Every time po na meron ako nakita, papakinggan or napapanood na mga magagandang mensahe, nilalakas ko yung volume. Pagkatapos yung isang parang gumawa ko na every time hindi ko
dito ngayon dahil sinabi sa kanya, kasagsagan mo, sabi ko, kasagsagan natin. Yung pelikula natin, sabi ko, umuwi na tayo, kung na tayo ngayon kung yung ko. Dali, umuwi na tayo, ayaw mo na. Tapos naisip ko, siya pa natin mo kayo, Seven Adventist Church dito. Kasi yung Interwars Village Church, puntahan mo! Kahit gabi-gabi, pinahanap ko talaga po sa guard. Puntahan mo, kahit saan, punta tayo doon. Yung pala nagkataon, by that time, tulog na sila. Sabi ko, okay na, bukas sila, puntahan mo. Katungin mo kung tulog na sila. Kinuha yung number, tumawag po ako, sabi ko, Sister, patawarin niyo ako kung after yung long years ago, siguro nakaraan na yung mga 6 years na nakaraan, kung dati po sinasabi ko, ay ako, ako sa pagkasal nila na kukulan yan. Sila na baka mamaya wala na ako ng board, mamaya i-replay ko sa naman ako. Sorry sister, kung hindi ko kayo pinag-terminate. Pero sister, pwede ko ba bumalik sa inyo? Kaya ka na Thursday. Tapos sabi niya, kung gusto mo, sabi niya, andito si Pastor Douglas Bachelor. Sino mo sa'yo nakakilala? Kay Pastor, ayan. Tama-tama po, busy-busy po siya na nagbibigay ng afternoon service sa circle every 6 o'clock. Sabi niya, kung gusto ni sister, punta ka ngayon. Sabi niya, ano sister, sige. Sabi ko. So ngayon, pagdating namin sa circle, sabi kasi niya, sa fountain, sabi niya, hindi naman fountain, wala naman dito. Asa mag-gawa mo? Sabi ko, siguro naitan, no? Kasi sa bagisa, siguro, wag yan sa bagisa. Ang dami na, parang natin hanapin. Sabi ko, maghanap tayo, wala naman may ibang fountain. Nakita natin yung bar security. Then, mama, asa mag-ibig ko mula lang sa justice dahil 6 o'clock dito daw sila sa service. Tapos sabi niya, ayaw to! Hindi na po ito. Dali! Tulog na ako! Hindi ba yung panaginip ko? Tulog! So, pagdating mo namin doon sa fountain na isa, ang aking stage, ang dami taong audience. Pagdating ng mabasa ko doon mismo, nakalagay Pintagwin, the Bible of Blue. Siguro mga kaibigan, yung mismo nakita kong true, that was the sign to go back to the Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss sa napaka-inspiring na testimony po. At maraming na-inspiring na ito na sa truth. Pagpapatuloy tayo at mapapakinggan natin ang boses ng mga taga-Silang Church. Special song